Nabanggit ni Father July, Catholic train, Catholic travel po, Catholic travel, ano po. Yung Catholic trade po, sa Tayuman po yun. Ano po. Pahintulutan nyo na tayo ay manalangin upang gabayan tayo sa ating pagninilay sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ama naming mapagmahal, puspusin mo kami ng iyong banal na Espiritu. Buksan mo ang aming mga tenga at puso. Nawa ay marinig namin ang mga bagay na dapat naming marinig. Makita namin ang mga bagay na dapat naming makita upang magawa namin ang mga bagay na dapat naming gawin. Hinihiling namin ito sa pamagitan ng iyong anak, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ang ibinigay po sa akin tema ay magpatawad para maging malaya, magpatawad para maging masaya. Ano po? Alam po ninyo, yung pagpapatawad, madaling pag-usapan yan ng mga taong hindi nakaranas ng kabiguan, pagkakamali. Madaling pag-usapan yan. Para yung kamatayan. Madaling pagkwentuhan ng kamatayan kapag hindi ka pa namamatayan. Pero pag namatayan ka na, alam mong hindi pala ito ganong kadali. Ang sugat na dinulot, ang sugat na idudulot, gaano katagal, ang kalungkutan, ang sama ng loob, hindi nyo alam. Paano ito mahihilom, hindi nyo rin alam. Sa gabing ito, hari nawa, hindi ako makapagbukas ng mga lumang sugat na pinipilit nyo ng limutin, ano po. Pero kung meron man, hari nawa ay maisara natin. Ang sugat na kailangang patawarin sa ayaw at sa gusto natin ay mga sugat na pag ginagamot mo, mararamdaman mo yung sakit. Di po ba kung kayo may sugat? Sabi nga ng mga doktor, I have to wound you to heal you. Kailangan kitang sugatan para ikaw ay magkaroon ng kagalingan. May mga bagay na hindi talaga nakukuha sa pray-over. May mga bagay na hindi nakukuha sa dasal. May mga bagay na hindi nakukuha sa tulog. Minsan, pag may problema ka, itulog mo na lang. Di po ba, ano? Minsan, pag may problema ka, ikain mo na lang. Pero, may mga bagay na kailangang harapin. Kailangang harapin. Mga sugat na kailangan, sabi nga, ano po, kuskusin, linisin, para gumaling. Ako ay lumaki sa panahon ng Mertiolet. Inabot niyo ba yun? Ano po? Ayaw na ayaw ko yun. Pag may sugat ka, at kinuha na ng nanay mo yun, ako, siguradong mahapdi. Di po ba, ano? Iyon ang mga panahon ko. Siguro, ganun din yung iba sa inyo. Yung mukha nyo naman, parang kaidaran ko naman. Di naman, ano? Hindi naman tayo magkakalayo. Di po ba, ano? Mahalaga na pag ang sugat ay gusto mong gumaling, ay kailangan minsan kutkutin, minsan kailangan buksan, minsan kailangan, sabi nga ay hawakan para talaga magkaroon ng tunay na kagalingan. At kailangan natin tanggapin
kailangan natin tanggapin na mga sugat na ito, pagdating ng araw, ay mag-iiwan ng peklat. Ano pa? Peklat. May mga sugat na sana ay magandang peklat. Yung iba, keloid. Di ba, no? Pangit. Keloid. Pero, ang pinakamahalaga ay ano? Harinawa ang mga sugat na ito. Ang mga peklat na ito ay nag-iwan ng aral sa atin. Ang mahalaga ay meron tayong natutunan. Mahalaga po yan, ano po? Kaya nga, habang pinag-uusapan natin ang pagpapatawad, ang unang tanong ay, ano ang iyong natutunan? Ano ang iyong natutunan? Dahil kapag wala kang natutunan, mauulit-uli ang pangyayari. Mauulit-uli. Sabi nga, ang pagpapatawad ay isang voluntaryo, kusang loob, na desisyon na ano? Na bitawan mo ang sama ng loob, ang pait ng kalooban, minsan ang mga galit, laban sa mga taong nakasakit sa iyo. Kailangan mong bitawan. Kailangan mong patawarin. Ano po? Ito ay hindi mo inaantay. Ginagawa mo ito. Yung iba sa atin, pinapalipas ang panahon, iniisip ay lilipas din yan. Hindi. May mga sama ng loob na hindi lumilipas. Kailangan yung harapin. Ano po? Kailangan yung tanggapin upang kayo ay maging malaya sa anumang bumabagabag sa inyong kalooban sa mga nakalipas na panahon. Nakalipas na panahon. Bibigyan ko po kayo ng halimbawa. Ano pa? Meron pa akong parokyano, hindi ko nasasabihin kung saan. Meron pa akong parokyano na hindi magkaanak. Hindi magkaanak. May asawa na siya, hindi siya magkaanak. Nagpatingin na sila sa doktor. Wala silang diferensya mag-asawa, pero hindi sila magkaanak. At lumapit sila sa akin at sila'y humingi ng tulong. At aming pinag-usapan ang kanyang kahapon. Ano ba dahilan? Bakit ka ba nagkaganyan? At nauwi kami sa isang kwento na kung saan yung kanyang lola ay ayaw ang kanyang boyfriend. May mga ganun, pakailamera yung lola, di ba ba na? Hindi lang yung nanay, yung lola. Ayaw nung lola yung kanyang boyfriend. At dumating ang araw na sinabi niya sa kanyang lola na kami po ay magpapakasal. Alam po, ang sabi ng lola, pag ikaw ay nagkaanak, ikamamatay mo. Ako po niya, pag ikaw ay nagkaanak, ikamamatay mo. So, wala siyang diferensya. Walang diferensya ang lalaki. Hindi sila magkaanak, hindi sila mabuntis, dahil yun ang laman ng isip ng babae na kapag siya'y nanganak, mamamatay siya. Nakuha po niya? Paano mo mahihilom ang sugat na yun? Well, malalim ang sugat. Malalim ang sugat. Dahil ang sugat na yon ay binigyan mo ng kapangyarihan ang salita ng iyong lola tungkol sa iyong kinabukasan.
Matanda na sila ngayon. Nauwi sila sa pag-aampon ng isang bata. Ano pa? Meron akong ikakasal. Maayos ang aming interview. Maayos lahat. Pero, nung isang linggo na lang, bago ang kasal, nilapitan ako ng babae. At sabi niya, hindi ko na po itutuloy ang kasal. Sabi ko, bakit? Nasaan ang lalaki? Sabi niya, hindi po niya alam. Pwede ba naman yung ikaw lang magsasabing hindi itutuloy ang kasal, hindi alam ng lalaki? Pero mayroong mga kasalang ganyan na hindi dumadating ang either babae o lalaki. At least maaga pa lang. Maaga pa lang, sabi ko, bakit? Bakit hindi itutuloy? Alam niyo ang sagot ng babae? Kasi, Father, ayaw kong hiwalayan ako ng aking asawa pagdating ng araw. Sabi ko, bakit ka hihiwalayan? Kasi ako ay pangit. Ako ay pangit. Inaamin ko po sa inyo, maganda siya. Kung pangit siya, wala na maganda. Ano po? Pero ang aking tanong ay, bakit mo sinasabi sa iyong sarili na ikaw ay pangit? Yun ang aking tanong. Kaya, inungkat ko. At sabi ko, sino ba may sabi sa iyo na ikaw ay pangit? Ha? Alam nyo, ang salarin, lola na naman. Lola na naman. Ha? Yung mga lola dito, ayusin nyo ang buhay ninyo, ha? Ha? Lola. Ano sabi ng lola? Naghiwalay ang kanyang mga magulang, naiwan siya sa kanyang ama, na kung saan kamukha niya ang kanyang nanay. Kaya pag nakikita siya ng kanyang lola, walang sinasabi ang lola kundi pangit. Alis ka dyan, pangit. Lumaki sa pag-iisip ng bata na siya ay pangit. Nakuha po ninyo? Ano ibig ko sabihin? Pag pinag-usapan natin ang pagpapatawad, hindi lang yung ikaw ay ginawa ng sama ng loob ng ibang tao, kundi minsan ang mga bagay na dapat patawarin ay ang mga pangit na karanasan ng ating buhay. Madaling patawarin yung hindi nagbayad ng utang. Ang mahirap patawarin ay yung binago ang iyong pag-iisip na kung saan tumanda ka na lamang, hindi ka naging malaya sa kanilang mga salita. Marami sa atin yan. Marami sa atin ang hindi umunlad ng buhay dahil nakapagbitaw ng pangit na salita ang iyong mga magulang, ang iyong lolo, lola, o kamag-anak. Marami sa atin ang hindi umuunlad dahil minsan sinabihan kang hindi ka uunlad. Marami sa atin na natiling mahirap dahil sinabihan tayong hindi ka na makakaahon sa iyong kahirapan. Mga minamahal na mga kapatid, ito ang mga bagay na dapat natin pag-usapan kapag pinag-uusapan natin ang pagpapatawad. Pagpapatawad. Mahalaga na ang pagpapatawad ay makita mo na ito ay isang biyaya, isang pagpapakita ng pagmamahal sa sarili. To forgive is an act of self-love. Kailangan nating mahalin ang ating mga sarili upang magkaroon ng paghilom ang mga bagay na dapat hilumin sa ating mga buhay, na kung saan
magkaroon, sabi nga, reconciliation, sabi nga pagkakasundo, hindi lang ng ibang tao, kundi ng sarili nating kalooban. Kalooban. Marami sa inyo, walang self-confidence. Bakit? Kasi nakarinig kayo ng pangit na salita na pinaniwalaan ninyo na yan ang nagkukulong sa inyo hanggang ngayon na kayo'y matatanda na. Ilan sa atin ang ganyan ang karanasan? Ilan? Na hindi tayo makaalis, hindi tayo makabitaw. Takot mag-asawa kasi natakot tayo sa anumang sinabi, sa anumang nakita natin. Takot tayo na mag-aral, takot tayo na sabi nga'y tumaya, to take our chances. And many times I have said this, if you want something new in your life, kung meron kang gustong bago sa iyong buhay, kailangan mong gumawa ng isang bagay na hindi mo pa nagagawa noon. If you want to be free, you want something new in your life, you must be willing to do something you have not done before. Mga simpleng karanasan. Kinukwento ko ito dahil ako noon, manghang-mangha ako na gustong-gusto ng mga tao ang kare-kare. Alam po ninyo? I'm sure sa inyo, meron sa inyong gustong-gusto kare-kare. Na pag may handaan, kare-kare. Di ba ba, na? Kare-kare. No, pari na ako. Pag sinabing, Father, anong gusto nyo? Maghanda tayo ng kare-kare. Ayoko ng kare-kare. Ano pa? Mabilis ako magsabi, walang kare-kare. Ano pa? Hanggang tinanong nila sa akin, bakit ba, Father, ayaw mo ng kare-kare? Sabi ko, mapait. Sabi, mapait. Kasi ang karanasan ko sa kare-kare, mapait. Bakit mapait? Sunog ang mani. Naintindihan po ninyo? Ang aking unang karanasan ay pangit. Na akala ko, yan ang katotohanan tungkol sa kare-kare. Kaya nung pinipilit akong pakainin ng kare-kare, ayoko. Bakit mo ba ako pinipilit? Di ba? Father, try mo lang. Try mo lang. At nakatikim ako ng masarap na kare-kare. Yung mayroong taba na nanginginig-ginig, di po ba? Ayun ang masarap sa kare-kare, di po ba? No? Yung mataba, may taba na nanginginig-ginig, di po ba? No? Pag kinain mong ganyan, parang pwede mo lang higupin yung taba, di po ba? No? Ay, pagkasarap-sarap, di po ba? No? Nabago ang aking pananaw. Ano ibig sabihin? Minsan kailangan baguhin ang pananaw. Paano babaguhin ang pananaw? Sa pagkakaroon ng bagong karanasan. Di po ba, no? Kahit sa simbahan. Sasabihin, yung bago nating pari, masungit yan. Di ba? Nauna chismis eh. Di po ba, no? Nauna chismis. Kaya, malas natin, masungit daw ang bagong pari. Di ba? Ganun talaga. Nung ako, iniligay sa isang parokya, kauna-unang parokya, yung pamantin ng parokya, pinagdadasal ko na, sana wag akong ma-assign doon. Ano po? Sorry. Kami mga pari, kahit papaano naman, sabi, Lord, wag naman dyan. Di ba ba na? Kaso, nung tinawagan ako ni Bishop Sok, sabi niya, pinalilipat ka ng kardinal. Saan po ako? Doon sa ganun.
Ayaw ko nang banggitin yung parokya. Ano po? Sabi ko, ha? Ba't naman doon? Di ba? Ano? Sabi niya, bakit? Ayaw mo? Hindi, tinatanong ko lang. Sabi niya sabi ng kardinal, doon ka daw. Bakit doon? Kasi walang paring tumatagal doon. Kaya nga ayaw ko doon eh. Ano? Kaya nga ayaw ko doon. Ha? Kailangan ako ilagay doon kasi yung pare umaalis na. Ha? Alam nyo, hindi pa ako nalipat. Hindi pa ako nalipat. Tinawagan ako. Sa dating parokya yung pinanggagalingan ko, sabi, hello? Pwede po makausap si Father Dave? Si Father Dave po ito. Ay, Father Dave, ako po ay si gano sa ganitong parokya. Ano po may paglilingkod ko sa inyo? Nabalitaan po namin, kayo daw po ay kayo daw po maging bagong kura paroko namin. Gusto ko lang ho sabihin, ayaw namin sa iyo. Tahimik lang ako. Gusto ko sabihin, sa palagay mo, gusto ko dyan. Di ba? Ayaw ko rin dyan. Di ba? Minsan, may mga bagay na produkto ng maling pananaw. Di po ba, no? Inuunahan tayo. Nakukulong tayo sa pangit na karanasan ng ibang tao. Nakukulong tayo sa mga pangit na sinasabi ng ibang tao. Kaya nga, sa gabing ito, inaanyayahan ko kayong lahat na maging bukas. Maging bukas ang inyong pag-iisip, maging bukas ang inyong kalooban, at hari nawa, bigyan nyo ng puwang. Puwang ang bagong kaalaman, bigyan nyo ng puwang ang pagkilos ng Diyos upang tayo ay maging malaya at upang tayo ay maging masaya. Ano po ba sinasabi? Nasusulat sa aklat ng Epeso, Ephesians 4:32, kailangan nating patawarin ang bawat isa upang ang Diyos ay dahil ang Diyos ay pinapatawad tayo. Alam natin lahat yun. Ikalawa, ayon din sa aklat ng Colossians, bigyan natin ng puwang ang pagkukulang ng ibang tao upang maging madali para sa atin ang ating pagpapatawad. Nasusulat din sa aklat ni San Mateo na the only way to be forgiven is to forgive. Ang natatanging paraan para patawarin ay tayo ay magpatawad. Alam nating lahat yan, hindi po ba, Kasi tuwing pinagdadasal natin ang Ama namin, wala tayong sinasabi, kundi patawarin mo kami tulad ng pagpapatawad namin. Mahalaga yun. The only prayer that Jesus have taught, ang mahalaga, forgive us as we forgive. Ano po ang mga aspeto ng pagpapatawad na nagdudulot ng kalayaan? Unang-una, kailangang intindihin natin, to forgive is not for you and not for them. You have to remember, ang pagpapatawad ay hindi para sa iyo at hindi rin para sa kanila. Ang pagpapatawad ay alisin mo ang kapangyarihan to take back the power and to let go of the pain to regain your peace. Kailangan mo magsimula doon. Alisin ang kapangyarihan na ikaw ay saktan. Narinig niyo na po ba ito?
Do not give anybody the power to make you miserable. Walang sino mang tao na kaya kayong saktan kung hindi nyo sila binibigyan ng kapangyarihan. Halimbawa, may pumasok dyan, nagmura. Hello? Gisingin pa ba kayo? May pumasok dyan na nagmura. Hindi nyo kilala, hindi ko kilala. Ay, ang gagawin, kukunin lang yung security guard at palalabasin. Di po ba, na? At tapos, tayo ay magtatawanan. Di po ba, na? Pero pag ang pumasok dyan, kamag-anak mo, at nagmura, magtatawanan kami, pero ikaw ay masasaktan. Bakit? Kilala mo eh. Kamag-anak mo eh. Hindi po ba, ano? Kaya nga, sabi ni Mother Teresa ng Calcutta, if you love somebody, you are giving that person the power to hurt you. Listen to that word. If you love somebody, you are giving that person the power to hurt you. Kaya, yung mga misis, kaya kayo nasasaktan pag nangaliwa ang inyong mister, hindi dahil nangaliwa, kundi dahil mahal nyo ang inyong asawa. Nakukuha po niya? Kung hindi nyo mahal, hindi kayo masasaktan. Sino ang merong pinakamaraming sama ng loob? Generally, sino? Ang simpleng sagot ay nanay. Nanay ang merong pinakamaraming sama ng loob. Nanay. Bakit? Nanay ang nagmahal sa anak, laman ng aking laman, dugo ng aking dugo, tapos ako ay sasagutin lamang ng walang galang. Di po ba, na? Nanay. Nanay ang madalas na nagsasabi pag may sakit ang anak, Lord, sana ako na lang. Nanay ang nagsasabi pag barado ang ilong ng bata, kung pwede ko lang sipsipin ang uhog niyang, Father, sisipsipin ko. Nanay. Nanay ang nagsasakripisyo dala ng pagmamahal. Kaya kapag sumagot ang anak, nanay ang unang nakakaramdam ng sama ng loob. Mga minamahal na mga kapatid, yung sama ng loob na yon ay kailangan mong bitawan. Not necessary. Una. Kailangan yung bitawan ng sama ng loob. Even before you're able to forgive the offender. Even before you forgive the offender, you must be willing to let go of the pain. Sama ng loob. Diba? Pag ikaw may boyfriend, may girlfriend, nagtaksil, masama loob mo. Bakit? Minahal mo eh. Di po ba, na? Si Jesus ba ay sumama ng ang loob dahil pinagkanulo siya, pinagpalit lang siya sa 30 pirasong pilak? Ang sagot ay hindi. Sumama ang loob ng Diyos kay Jesus, ni Jesus kay Judas, dahil pinagkatiwalaan niya ito. Pinagkatiwalaan. Mayroong pagtangi si Jesus nang magkita ang mata nila ni Pedro,
Pagkatapos na itanggi ni Pedro na hindi ko yang kilala. Nagdulot yun ng sama ng loob. Bakit? Sinabi ni Pedro, hindi kita pababayaan. Di po ba, no? Hindi kita pababayaan. Marami tayong karanasan na nagdudulot ng sama ng loob dahil tayo ay nagmahal. Ano sabi ni Mother Teresa? I know I will be hurt if I love, but I rather be hurt than not love at all. Alam kong ako'y masasaktan pag ako'y nagmamahal, pero hindi bali nang masaktan ako kaysa hindi ako marunong magmahal. Kaya madalas ko po itong sinasabi, kapag hindi ka pa nasasaktan, baka hindi ka pa nagmamahal. At kung ikaw ay nakaranas ng sama ng loob, at least naintindihan mo, tao ka. Hindi ka bato. Nakuha po ninyo? Tao ka. Hindi ka bato. Mahalaga yun. Ang unang panuntunan ng isang mapagpalayang pagpapatawad ay you focus on your feelings and decide to let go of the pain even before you forgive the offender. Maliwanag po ba yan? Ha? Bakit bago pa Kasi hindi naman lahat ng gumawa ng kasalanan sa iyo hihingi ng tawad. Di po ba? Yung iba nga kapal na mukha eh. Ha? Parang walang ginawa. Hindi lahat ng gumawa ng kasalanan humingi ng tawad. Kasi hindi nila kinikilala na sila'y may ginawang masama. So, huwag niyong aasahan yun. Kung aantayin niyo na kaya lang kayo magpapatawad dahil may humingi ng tawad, baka hindi dumating yun. Kaya ang unang alituntunin ay bitawan ang sama ng loob. Ikalawa, it is a choice and not a feeling. Ano ibig sabihin? Huwag niyong antayin na huhupa ang sama ng loob bago kayo magdesisyon. Do not wait for the day that the feeling will subside before you decide. Sadyang ang sama ng loob ay nananatili. Patawarin ako. Nakumpisal ko na ito. Na nagkaroon ako ng sama ng loob sa isang pari na nagkalat ng chismis tungkol sa akin. Ano po? May mga chismosong pari. Ha? Ay, sorry, naka-tape. Ano po? Baka nanonood. Ano po? Sumama talaga ang loob ko. At sinumbong ko yan sa obispo. Sabi ko kay Bishop, grabe, Bishop, grabe. Pag nakita ko yun, sasagasaan ko talaga. Sa sama ng loob ko. Ano po? At inaamin ko, nahihirapan akong makita ang pagbumukha niya kapag mayroon kaming meeting. Pari sa pari yan. Nakukuha po ninyo? Ha? Ganon din naman kayo. Pag kayo nagsisimba, meron kayong mga taong ayaw nyo makita ang mukha, di po ba, no? Nabati nyo lahat ng peace be with you. Maliban sa kanya. Di ba, no? Oy, magpakatotoo kayo. Di ba? Ha? 3 na nga lang kayo nagsisimba, hindi ba binati, di po ba, no? Ha? Bakit? Masama ang loob mo eh. Tanggapin mo, unang-una, kung gusto mo maging malaya, tanggapin mo na meron kang sama ng loob. Ha?
Binibitawan mo ang sama ng loob bago pa sila humingi ng tawad. Maliwanag yun. At ikaw ay magpapatawad kahit meron kang sama ng loob. Doon sa isang parokya, merong mga nagtatrabaho sa barangay, minumura ako. Ha? Sabi nga nung aking sekretary, "Nako, Father, nakita ko yung isang kagawad sa palengke." Ha? Nakita ko isang... At sabi ba naman sa akin, "Ikaw yung sekretary ng bagong pari, ano?" "Opo." "Sabihin mo doon sa pari mo, putang ina siya." Sabi gano'n. Oh. Ay sabi ng sekretary ko, "Naghanap ako ng patola, Father, hahambalos ko sana eh." Ano pa? Sabi ko, "Nakakuha ka?" Wala. Sayang, di po ba? Ano? Bakit nagagalit? Binago ko ang araw ng piyesta. Ano po? Kasi mali naman yung araw ng piyesta. Oh, itinama ko lang naman. Galit na galit. Galit na galit. Minumura ako. Tapos nabalitaan ko, tatay pala siya ng isang sakristan. Oh, so hindi lahat ng mga nagsisimba maayos, di po ba? Ano? Mag-iingat kayo, mga ngumingiti sa inyo. Ha? Sa Greenbelt nga, malungkot ako dahil ina-announce namin, mag-ingat kayo sa magnanakaw. Ha? Isipin nyo, ha? Sa Greenbelt ka pa, sa misa ka pa nawalan ng gamit. Oh, nireklamo namin sa pulis. Tiningnan namin na CCTV. Alam nyo, mga tirador, babae. 5 babae. Maayos ang itsura. Sabi ng isang pulis, "Ay, pamilyar yan. Naka-blatter na yan sa amin." Kaya mag-iingat kayo sa mga katabi niyong babae. Baka tinatabihan lang kayo niyan, lalong-lalo na yung nakikipagsiksikan. Nako, mag-iingat kayo. Ano po? Mahirap yung nagsimba ka pag uwi mo, wala ka ng pamasahe, di po ba? No? Ha? Nasasaktan ka. Bakit? Sinira nila ang iyong tiwala. Di po ba? No? Pangiti-ngiti kapag ganyan. Di ba? Yung pala tirador. Di po ba? No? It is a choice and not a feeling. It is an intentional actions that often precedes the emotional feeling of peace, requiring a willing heart to let go. Bago pa maging mapayapa ang iyong kalooban, patawarin mo na. Humingi ba ng tawad? Hindi. Lumapit ba sa'yo? Hindi. Ang mahalaga, binitawan mo ang sama ng loob, pinapatawad mo kahit hindi humingi ng tawad. Pangatlo, ito mahalaga ito. Alin? Hindi ibig sabihin na pag ikaw ay nagpatawad, lilimutin mo. Hindi totoo yung forgive and forget. Kalokohan yun. Hello? Naintindihan ba yun? Hindi totoo yung forgive and forget. Ha? Hello? Ituktok nyo sa utak ninyo. Ano po? Hindi totoo yun. Ha? Kung sino man ang nagsasabi nun, hindi niya naintindihan. Sapagkat may mga bagay na pwedeng patawarin, pero hindi pwedeng limutin. Sabihin ninyo, may mga bagay na pwedeng patawarin, pero hindi pwedeng limutin. Hindi ko makakalimutan. Hindi ko sinasabing, hindi kita pinapatawad, pero hindi ko makakalimutan. Naintindihan po ninyo? Kasi pag nilimot ninyo, pwede nilang ulitin. Pag nilimot ninyo, baka wala kayong natututunan. Di po ba, no? Ano po ba yung 5 languages of apologies? Alam po ba ninyo yun? 5 languages of apology.
Unang-una, yung may kasalanan, magsasabi siyang, I'm sorry. Di po ba, no? Minsan, sapat na yon. I'm sorry. Okay. Huwag ka lang magpakita sa akin. Ano? I'm sorry. Okay. Di po ba, no? Pero, minsan hindi okay. Kailangan nilang aminin na sila'y nagkamali. The second language is, I'm sorry, I was wrong. Naintindihan po ninyo? Dapat aaminin niya. I'm sorry ha, nagkamali ako. Bakit? Yung mga mag-asawang nag-aaway, sasabihin ng isa, sorry ha, pero alam mo, kasalanan mo talaga ito. Oh. Hindi kayo magkakasundo. Bakit? Hindi mo inaamin na ikaw ay may pagkakamali. I'm sorry. The second is, I'm sorry, I was wrong. Number 3 ay, I'm sorry, I was wrong. I promise not to do it again. Nangangako ako na hindi ko na uulitin. Bakit hindi nyo kayang patawarin? Inuulit eh. Di po ba, na? Mahirap patawarin yung inuulit. So, pwedeng I'm sorry, okay. I'm sorry, I was wrong. Okay na yan, di ba? Pero, minsan mahalaga yung I'm sorry, I was wrong. I promise not to do it again. Di ba, no? Ibang dating yun. Nangako eh. Nangako na hindi na uulitin. Di po ba, no? Ha? Anong pang-apat? I'm sorry, I was wrong. I promise not to do it again. What do you want me to do for you? Merong restitution, ang tawag doon, restitution. Ano po? Uy, nabasag ko. Ay, sorry, nabasag. Sorry ha, ako nakabasag ha. Promise, di ko na yan uulitin. Anong pang-apat? Ha? Anong gusto mong gawin ko? Bumili ako ng bagong pinggan? Anong gusto mong gawin ko? Bayaran ko. Merong restitution. Dapat mayroong kabayaran. Di po ba, no? Hindi pwedeng, sorry ha, hindi pa ako nakapagbayad ng utang ha. Sorry ha. Hindi ko na talaga uulitin. Sorry ha. Anong gusto mong gawin ko? Magbayad ka. Di ba? Bakit? Pag nag-sorry ka ba, nawawala yung utang mo? Hindi, magbayad ka, di po ba, no? Ang tumatagal na relasyon na lang ngayon, utang. Alam niyo ba yon? Ang tumatagal na relasyon na lang ngayon, utang. Ha? Marami nangungutang na nangangako na hindi naman nagbabayad. Di po ba, na? Maliwanag po ba yon? Hello? I'm sorry. I was wrong. I promise not to do it again. What do you want me to do for you? Maliwanag po yon? Ito ngayon. The fifth language of apology is, please forgive me. Hindi sa una. Sa panglima mo palang sasabihin, patawarin mo ako. Naintindihan po ninyo? It's only then we can ask forgiveness if we are truly contrite, we are truly responsible, that we promise not to do it again, that we are willing to do the restitutions, and we are asking for forgiveness. Malinaw po ba yan? Ha? Huwag niyo naman pagpraktisan ng asawa niyo, anak niyo. Mag-sorry ka. Ha? 5 languages, ha? Huwag niyo naman ganyan yung asawa ninyo, ha? Kaya hindi kita napapatawad eh. Hindi mo ginagawa ito eh. Sabihin mo muna, I'm sorry. Ha? Ay, nako. Alam mo, hindi naman tayo lahat nasa recollection. Di po ba, na? Anong pang-apat? Ito. Ay, kailangan yung maintindihan ito. That forgiveness does not mean reconciling.
Hello? Hindi ibig sabihin, pag pinatawad kita, magbabalik ang dating relasyon. Nakukuha po ninyo? Maliwanag po ba yan? Una, hindi mo dapat limutin. Ang pang-apat, hindi ibig sabihin, magkakasundo tayo. Tandaan ninyo, hindi na magbabalik ang dating relasyon. Pag nalaman mo na ang mister mo nakiapid, sa palagay nyo, ang dating relasyon mananatili? Hindi. Aminin ng mga misis na pag nalaman nyo nakiapid ang inyong mga mister, nandidiri kayo na sila'y katabi. Di po ba? Oh, kita nyo na. Di ba? Ni ayaw mo magpahalik sa mister mo nang nalaman mo na mayroon siyang hinahalik ang iba. Di po ba, ano? Oh, kita nyo na. Yan bang karanasan mo, ate? Ha? You will not forget it, and it doesn't mean it will bring back the old relationship. Naalala ninyo sa muling pagkabuhay nung nagpakita uli si Jesus kina Pedro, namimingwit sila, wala silang nakuha, ang Diyos nasa pangpang, tinanong sila, mayroon ba kayong huli? Ano sagot? Wala po. At sabi ni Diyos, ihulog mo ang lambat sa kanan. At nang paghulog nila, agad-agad nakakuha ng isda. At ang isa sa kanila nagsabing, it is the Lord. Kaya si Pedro, tumalon sa tubig, bumunta kay Jesus. Di po ba, ano? At naalala niyo ang tatlong tanong. Do you love me? Di po ba, ano? Iniibig mo ba ako? Tanda po ninyo. Ano yung kataga bago sabihin yon? Hello? Ano yung kataga na sinabi ni Jesus bago niya sabihin, bago niya tanungin, iniibig mo ba ako? Wala kayong maalala, no? Feeling ko tulog kayo nun, tulog. Ang sinabi ni Jesus, tinawag niya si Pedro, Pedro, anak ni Simon. Pedro, anak ni Simon, iniibig mo ba ako? Simon, anak ni Juan pala. Ano po? Simon, son of John. Simon, son of John. Di po ba, ano? Bakit? Bakit mahalaga yung kataga ngayon? Kasi, si Jesus mismo nagsabi kay Simon, from now on, you will be called Peter. After the denial, hindi niya tinawag si Pedro. Ang tawag niya kay Pedro, Simon, anak ni Juan. Di ba ba, no? Kailan kayo tinatawag na kompleto ang pangalan? Kailan? Ha? Pag tinawag ka ng nanay mo, Roberta. Oh. Di ba? Hindi ibig sabihin, maayos. Mayroong problema. Di po ba, no? May mga bagay na hindi na magbabalik. Pag kayo ay inutangan, hindi kayo binayaran, magpapautang ba uli kayo? Ha? Natural. Tanga ka. Hindi po ba? Ano? Mahalaga yun. Ano sabi sa atin? Hindi ka na natuto. Di ba, ano?
Maliwanag po ba yung pinag-uusapan natin? Mahalaga, unang-una, inaamin mo ang iyong sama ng loob, nagdesisyon ka na magpatawad sa gitna ng sama ng loob. Pangatlo, hindi ibig sabihin pag nagpatawad ka, nililimot mo. Pang-apat, hindi ibig sabihin pag nagpatawad ka, magbabalik ang dating relasyon. Hindi ko sinasabing hindi magbabalik. Pwedeng magbalik. Pero, wag mong aasahan na katulad ng dati. Di ba ba, no? Nasaktan ako eh. Bakit ako nasaktan? Nagmahal ako. Naintindihan po ninyo? Maliwanag po ba? Maliwanag? Meron po bang tanong? Baka okay ng oo. Maliwanag po ba? Oo. Ano ang panglima? 5 lang naman ito. Ang panglima ay, healing takes time. The decisions to forgive may need to be reaffirmed as emotions fluctuating. Ano ibig sabihin? Sabi ko nga kanina, pag nilagyan ng gamot ang sugat, hindi ibig sabihin, hindi na kaagad masakit. Minsan kumikirot-kirot. Nakukuha po ninyo? Pag inoperahan ka, kahit lagyan ng gamot, masakit. Di po ba, no? Kailangan mong intindihin yun. Minsan kumikirot-kirot. At ang malungkot na kwento, kahit magaling na ang sugat, minsan kumikirot pa rin. Naranasan niyo ba yan? Nung ako'y nasaksak, siyempre masakit. Inoperahan. Matagal nang gumaling yung saksak. Pero paminsan-minsan, kumikirot-kirot. Hindi ba gumaling? Gumaling na. Kaya lang talagang minsan, kumikirot-kirot. Ano ibig sabihin? Pag nakita mo yung tao na nagdulot siya ng sama ng loob, kahit pinatawad mo na, minsan, kumikirot-kirot. Naku, ano? Di po ba, ano? Naranasan niyo ba yon? Ibig sabihin, tao ka. Ibig sabihin, tao ka. Kasalanan ba yun? Hindi. Yun ang tunay na karanasan. Yun ang tunay na karanasan. Nagkakaintindihan po tayo? Ayan. Ngayon, 8:30 na. Para alam natin, malayo pa ako eh. Ano po? Hanggang 9:00 lang ako, ha? Tapos o hindi tapos. Ano po? Ngayon, ano yung 4 na hakbang? 4 steps to forgiveness and freedom. Again, number 1, acknowledge the pain. How? By naming the heart and the loss you experience. Yung iba kasi, alam lang nilang sila'y nasaktan. Pero hindi nila alam kung bakit sila nasaktan. Nakuha po ninyo? Mahalaga, kung gusto nyo maging malaya, hindi lang yung ako'y nasaktan. Dapat kaya nyo pangalanan, bakit ka nasaktan? Naintindihan po ninyo? Alam nyo, masama ang loob ko. Kanino? Basta. Ay, walang kinabukasan yon. Di po ba na? Ha? Alam nyo, talagang masama ang loob ko. Bakit? Basta. Hindi ko alam. Basta masama. Ay, mahirap yon. Ha? Baka bigla ka magbikti. Ano po? Kailangan mong pangalanan ang iyong sama ng loob. Hello? Naintindihan niyo? Ha? Alam niyo yung kwentong nung ako ay naghihirap, nandiyan ka. Nung ako ay may sakit, nandiyan ka. Nung namatay ang aking kaibigan, nandiyan ka.
Nung nawalan ako ng trabaho, nandiyan ka. Alam niyo ba yun? Ha? Nung ako ay muntik na mamatay, nandiyan ka. Ngayon alam ko na, baka ikaw ang dahilan ng lahat. Di ba? Mag-iingat kayo, ha? Ba? Ha? Aba! Mag-isip-isip kayo. Nakuha po ninyo? Kasi, sa ayaw at sa gusto nyo, whether you like it or not, this is psychologically founded truth. That 5 years from now, our life will be dictated by the people we are with and the books we read. So kung ano man ang iyong pagkatao ngayon, balikan mo ang 5 taon na nakalipas, yan ay na-impluwensya ng mga tao mong palaging kasama. Hello? Kaya mahalaga ang mga bata marunong mamili ng kaibigan. Sapagkat sa ayaw at sa gusto ninyo, ang ating mga desisyon ay nai-impluwensya ng ating mga kaibigan. Minsan yung gupit mo, yan ang gupit ng kaibigan mo. Minsan yung bag mo, yan ang bag ng kaibigan mo. Minsan yung sapatos mo, yan ang sapatos ng kaibigan mo. Nakukuha po ninyo? Minsan ang makeup mo, yun ang makeup ng kaibigan mo. Di ba? Maganda siya sa makeup na yon. Pero ikaw ay hindi. Yun ang malungkot na kwento. Kasi bagay sa kanya, sa iyo hindi. Pero bakit mo yung kinuha? Kasi magkaibigan kayo. Nakukuha po ninyo? Parehas ang kurso. Di ba? Bakit ka nag-accounting? Kasi yung kaibigan ko, accounting. Bakit ka na ganyan? Kasi ang kaibigan ko. Pagka minsan, marami tayong ginagawa dahil lang sa ating mga kaibigan. Again, acknowledge the pain by naming it. Gusto mo maging malaya? Pangalanan mo ang iyong sama ng loob. Anong pangalan na sama ng loob mo? Loida. Oh, di ba? Ha? Benji. Ano ba? Pangalanan mo. Ano pa? Pangalanan mo. Second, after naming your pain, make the decision, consciously choose to release the offender from the debts of their action. Ibig sabihin, yung may kasalanan, pinapalaya mo. Wala ka ng kapangyarihan sa akin. Nakuha po ninyo? Kasi pag kayo ay masama ang loob, hindi kayo makakain, siya masarap ang kain. Hindi ka makatulog, mahimbing ang tulog niya. Nakuha po ninyo? Hindi ka makapag-isip, ay, malayang malaya siya. Nakamukmuk ka, nakangiti siya. Palayain mo siya sapagkat ikaw ang nasisira, hindi siya. Nakuha po ninyo? Ha? Umalis ka sa akin. Ano po? Make the decision of releasing the offender. Third, let go of the bitterness. Let go of the bitterness. Hindi lang yung sama ng loob, kundi yung pait ng kalooban. Actively work on releasing the needs for revenge or continued anger. Kasi, minsan hindi ka lang masama ang loob, gumagawa ka ng paraan paano ka makagaganti.
Di po ba, ano? Paano ka makagaganti? Pag ikaw ay nag-iisip kung paano ka makagaganti, ibig sabihin hindi ka malaya. Nakakulong ka sa Kanya. Siyang may kapangyarihan sa iyo dahil ikaw mismo nag-iisip sa pang-araw-araw, paano kaya ako makakaganti? Hindi. Pag pinalaya mo na siya, inalis mo na ang pagkakautang niya, at ikaw ay hindi na nag-iisip kung paano ka makagaganti. Pag kayo ay nag-iisip, paano kayo makagaganti, ibig sabihin hindi kayo malaya. Yung iniisip nyo, sana maghirap din siya. Ay, ibig sabihin, nakakulong pa kayo sa pangit na karanasan. Naintindihan po ninyo? Ha? Sana madapa, sana madapa. Di po ba, ano? Ha? Ibig sabihin, mayroon siyang kapangyarihan sa iyo. Pang-apat, ito ang pinakamahalaga. Pang-apat. Ano yun? Practice self-care. Practice self-care. Ano big sabihin nun? Focus on your healing, growth, and happiness. Ha? Hindi mo inaalis na mayroon kang sama ng loob. Hindi mo inaalis na ikaw ay nakakulong. Ano po? Tanggap mo yan. Pero, maawa ka naman sa sarili mo. Ikaw yung masamang loob. Ang tanda mo na tinatagihawat ka pa sa sama ng loob. Di po ba? Ano? Ha? Nalipasan ka na. Ang lalaki pa ng tagihawat mo. Di po ba? Ano? Baka pigsa na yan. Baka pigsa. Ano po? Ha? Ikaw yung namamayat. Bakit? Wala kang pagmamahal sa sarili. Minsan yung iba, masama ang loob, aba, hindi na naliligo. Ano ba naman yan? Ha? Dahil sa sama ng loob, hindi na nag-aayos ng sarili. Aba, ayusin nyo ang sarili ninyo. Anong sikreto? Anong sikreto? Pag mayroon taong masama ang ugali sa iyo, harapin mo. Hayaan mo siyang dumakdak. Naintindihan nyo? Hayaan nyo dumakdak. Tingnan nyo ng mata sa mata. Ayaw tumigil, ngitian niyo. Lalong magagalit yon. Dadakdak ng dadakdak yon. Ano po? Ha? Ayaw tumigil, hayaan nyo. At sabihin mo, mamamatay ka rin. Ano ibig ko sabihin? Minsan, kaya tayo hindi maging malaya kasi tayo mismo nagkukulong sa ating mga sarili. At tandaan ninyo, kung kayo ay nakakulong, hindi kayo magiging masaya. If you are free, happiness will come. Pag ikaw ay malaya, ang kasayahan ay kusang dumarating. Kaya pag ikaw ay malungkot, ikaw ang magtanong sa iyong sarili, bakit ako malungkot? Nakuha po ninyo? Huwag kayong matakot malungkot. Alam nyo, pag nakakakita ako ng mga tao sa simbahan na malungkot, naintindihan ko, ay, may problema yan. Ano po? Naintindihan po ninyo? Mas natatakot ako na sa loob ng simbahan may nakangiti. Baka may sayad. Di ba, ano? Maliwanag po ba? Hindi ka magiging masaya kung hindi ka malaya. Pero hindi ka magiging malaya kung hindi mo kayang tanggapin na ikaw ay meron sama ng loob, kung hindi ka magdidesisyon na bitawan ang nagdulot ng sama ng loob, hindi ka magiging malaya kung ikaw ay patuloy na nag-iisip ng masama
laban sa mga taong nakasakit sa iyo. Kaya pag ikaw ay nag-iisip ng masama laban sa ibang tao, ikaw ay nakakulong. Naintindihan po ninyo? Hello? Pag ikaw ay nag-iisip ng masama laban sa ibang tao, ibig sabihin ikaw ay nakakulong. Kaya, mahalaga ito. Sa panahon ng Kwaresma, kahit ayuno kayo ng ayuno, kung masama naman ang loob ninyo, matatapos ang Kwaresmang itong nakakusot ang mukha ninyo. Hindi kayo magiging malaya, hindi kayo magiging masaya. Kaya mahalaga na sa panahon ng Kwaresma, pinag-uusapan natin ang pagpapatawad. Naintindihan po ninyo? Hello? 8:45 na. Maliwanag po ba? Meron po ba kayong natutunan? Meron po ba kayong tanong? Wala. Ha? Ay, itigil na natin ito. Tapos na. Ha? Hari nawa, mga minamahal na mga kapatid, magsimula tayo sa bahay. Tingnan ninyo ang inyong mga gamit. Tingnan niyo yung mga gamit. Bakit mo ba binili yan? Bakit mo ba hindi mabitawan yan? Nakukuha ninyo? Ano ang karanasan na nagkukulong sa inyo? Pumasok ako sa seminaryo ng 1992. 30 years old. Noong 1995, naghahanda kami ng aming 30-day retreat. 30-day retreat. Ibig sabihin, 33 na ako noon. 33. Habang naghahanda, tinatanong ko yung aking yumaong spiritual director. Sabi ko sa kanya, Father Ben, gusto ko lang malaman bakit ang dami kong ballpen. Ang dami kong ballpen. Kasi napansin ko, yung aking lamesa, yung patungan, ang dami kong mug na puno ng ballpen. Ano po? Puno ng ballpen. Kaya tinanong ko yung aking spiritual director, Father Ben, gusto kong malaman kung bakit marami akong ballpen. Alam mo, sagot niya sa akin, ipagdasal mo, paghanda ka na, pag-usapan natin. Sabi ko, ballpen lang, ipagdadasal pa. Di ba, ano? Ballpen lang. Pero, nung tinitingnan ko yung aking cabinet, yung tukador, maraming ballpen. Mga plastic ng National Bookstore na hindi ko nabubuksan, ang laman ay ballpen. Tuwing lumalabas kami sa seminaryo, either manonood ng sine, pupunta sa Polybook, hindi ako umuwi na hindi ako nabili ng ballpen. Can you imagine? So, matagal ko yung pinaghandaan. Sabi ko, Father Ben, pwede ba natin pag-usapan yung aking ballpen? Sabi niya, paghanda ka na. Ha? Ano naman paghahandaan ko sa ballpen? Di po ba? Ano paghahandaan ko? At pagkalipas ng ilang buwan, nung tinanong ko sa kanya, sabi ko, gusto ko lang naman malaman, bakit ako maraming ballpen? Bakit ako bili ng ballpen? Alam niyo, ang sagot niya ay, kailan ka nagsimulang bumili ng ballpen? So, nagbalik tanaw ako. Sa seminaryo, habang nagtatrabaho ako na 10 taon bago pumasok sa seminaryo, ang hilig ko sa ballpen. Yung mga ballpen na 4 ang kulay, nakuha po ninyo. Pag may bagong ballpen, bumibili ako. Mga uni, kahit anong ballpen.
Stedler, kahit ano. Nung college, meron akong isang pamaypay ng Rotring. Alam niyo yun? Technical pen. Isang pamaypay. Ibig sabihin, lahat ng number mayroon ako. Hindi ko lang maalala kung nasaan na. Di po ba, ano? Ha? At nung ako'y college, ako'y high school, magaganda ang ballpen ko. At nung sabi niya, nung elementary, hindi ko inaasahan. Nung sinabi niya, nung elementary, bigla ako umiyak. Bigla ako umiyak na hindi ko maintindihan. At nung ako'y umiiyak, hinahayaan lang niya ako. Alam niyo yung iyak na habol ang hinga, yung alam niyo yun? Ano po? Iyak ako ng iyak na ganun. Hinahayaan lang ako. Ano po? At sabi niya, anong naalala mo? Naalala ko nung ako ay grade 1. 6 years old. 6 years old na nagpupumilit kang hawakan ng malalaking lapis. Inabot niyo ba yan, yung malalaking lapis? Ha? Ha? Yung nilalawayan mo ba para luminaw? Ha? Inabot ko yun. Nang eraser mo ay lastiko. Di po ba, ano? Butas na yung papel, di pa nabubura, di po ba, ano? Ha? Hirap na hirap ako ng ganyan. At naalala ko yun. Naalala ko yun. Iyak ako ng iyak. Pagkatapos kong umiyak, o ano nangyari? Sabi niya, ikwento mo sa akin kung ano nangyari. Sabi ko, kasi meron akong lapis na ganyan. At nakita ko ang aking kapatid, yung kuya ko, grade 3, ang ginagamit ay big ball pen. Big. Diba, no? Hindi na nilalawayan para luminaw. Pag sinulat mong ganyan, ginamit ko, ang ganda! Ha? Ang ganda! Ano sabi ko sa nanay ko? Ma, ibili mo ako ng Bic. Ang nanay ko naman, alam naman yung lapis lang kami. Ay sa sobrang kulit ko, pinalo ako ng nanay ko. Ang sabi ng nanay ko, pakuluan ko yung Bic na yan, painom ko sa yung sabaw. Ha? Pinalo ako ng pinalo. Ano po? Ay di nagtampo ako. Nagtago ako sa ilalim ng hagdan namin sa kulungan ng mga manok. Ano po? Isipin niyo, umiyak ang ganyan. Tinutuka-tuka ka. Di ba ano? Ha? At doon ko sinabi na, paglaki ko, bibili ako ng maraming ballpen. Can you imagine? The experience is that I'm 6 years old. I grapple with it. I was freed from it when I was already 33. 33 years old. What I'm trying to say, my dear friends, my dear brothers and sisters, I believe you have your own experiences. Basong hindi may tapon, pinggan na hindi may tapon, rilong sirang hindi may tapon, damit na gulang-gulanit na hindi may tapon. Ano yung mga hindi mabitawan? Pagka minsan, hindi lang sama ng loob ang nagkukulong, minsan, ang pangit na karanasan. Yung iba ayaw magsimba, ayaw mangumpisal, kasi pangit ang unang karanasan ng kumpisal. I pray that you will be free. But the beginning of freedom is you have to acknowledge the pain and be able to name it. As Saint Ignatius of Loyola, the basic formula of conversion is
Aware, name, claim, decide. Aware, name, claim, decide. Aware ako na ako ay nag-hoard ng ballpen. I name it na ako ang may kasalanan, ako ang bili ng bili. Kini-claim ko na ako ang may problema, dala ng aking karanasan, at nag-decide ako na magiging malaya ako sa ballpen. Kaya pag may nagre-regalo ng ballpen sa akin ngayon, na may pangalan ko pa, Father Dave, natatawa ako. Nako po ninyo. At sabi nga nila, pag napagtawanan mo na, malaya ka na. Inuulit ko, kapag napagtawanan mo na, malaya ka na. Kapag hindi mo pa napapagtawanan, nakakulong ka pa. Naintindihan po ninyo? Pag pinag-usapan, nagagalit ka pa rin, ay, nakakulong ka. Nako po ninyo? Ay, nakakulong ka. Ha? Kaya, mahalaga yung pagpapatawad. Hindi lang sa tao, kundi sa karanasan. Ano po? Bago man lang kayo mamatay, sari nawa, naging malaya kayo. At yun ang malungkot na kwento ng buhay. Lumipas ang panahon na hindi man lang sila naging masaya dahil nakakulong sila sa pangit na kahapon. Ano sabi? Kung pinanganak ang pangit, wala kang magagawa. Kung namatay kang pangit, kasalanan mo. Naintindihan po ninyo? Ha? Sapagkat ikaw ay malaya na ayusin ang iyong buhay. Hari nawa ang Kwaresma, mga minamahal na mga kapatid, ay hindi maiwan lamang sa pag-aayuno. Hari nawa ang panalangin ay nagdudulot ng pagbabago. Hari nawa ang paghuhulog o ang pagbibigay ay magbigay sa iyo ng bagong pananaw. Palagi ko ito sinasabi, dala ng kahirapan na aking dinanas, nagbibigay ako hindi dahil meron akong sobra, nagbibigay ako dahil alam ko ang pakiramdam ng walang-wala. Inuulit ko, nagbibigay ako hindi dahil meron akong sobra, nagbibigay ako dahil alam ko ang pakiramdam ng walang-wala. Amen? Let's spend few moments of silence. Mag-ukol tayo na ilang saglit na katahimikan. Kayo mismo, sa sarili niyong mga kalooban, kayo humingi sa Diyos ng biyaya. Mga bagay na inyong narinig sa gabing ito, mga bagay na gusto nyo isabuhay, bagay na inyong natutunan upang maging malaya at maging masaya. Ipagdasal nyo ang sarili nyong pamilya, ang mga taong nagdudulot ng sakit sa inyong buhay. Ipagdasal nyo ang mga pangit na kahapon, ang pangit na karanasan. Hingin nyo sa Diyos na kayo ay maging malaya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. Panginoon, idinudulog ko po ang bawat isa na naririto. Kilala mo sila, Panginoon. Ikaw ang nagbigay ng buhay, ikaw ang nagtaguyod sa bawat isa. Nasaksihan mo, Panginoon, ang kailang mga kahapon. Nakita mo ang kailang mga pagtawad, pagluha, kahirapan at kasaganahan, kasayahan at kalungkutan.
Alam mo, Panginoon, ang kailang mga pangarap. Pangarap hindi lang para sa kailang mga sarili, kundi para sa kailang mga mahal sa buhay. Itinataas ko po ang bawat isa, Panginoon. Naway hipuin mo sila. Inaanyayahan ko kayo na ilagay ang inyong mga palad sa inyong mga dibdib. Damhin ninyo ang sariling pagtibok ng inyong puso, palatandaan ang pagmamahal ng Diyos sa inyo. Panginoon, kung meron man sila mga pinagdadaan ng suliranin, problema, sigalot sa buhay, naway tuwangan mo sila. Alisin mo ang kailang mga pagkatakot at pangamba. Ipadama mo sa kanilang mga kalooban ang iyong pagmamahal. Dagdagan mo ang kanilang pananalig at pananampalataya sa iyo. Ikaw ang Diyos na magdudulot ng hilom sa mga sugat ng kailang kahapon. Nawa po'y hilumin mo ang mga sugat na ito, Panginoon. Bigyan mo sila ng katatagan na patawarin ang mga taong nagdulot ng sama ng loob, ng sakit sa kanilang mga kalooban. Tulungan mo sila na patawarin din ang kanilang mga sarili. Nawa po'y patuloy mo silang ingatan. Ilayo mo sila sa lahat ng uri ng kapahamakan. Patuloy mo silang pagkaluban ng kalakasan, kalusugan. Kung sino man dito ang may karamdaman, Panginoon, naway pagkaluban mo ng kagalingan. Gabayan mo sila sa kanilang mga iniisip at ginagawa, lalong-lalo na sa mga darating na araw. Nawa po ang kanilang mga pamilya saan man naroroon ay pagharian mo ng pagmamahalan, pagkakaisa, pagkakasundo-sundo, kapayapaan, kasayahan, puspos ng pag-ibig at kasaganahan. Panginoon, kayo po nakababatid sa kanilang mga pagdulog. Kayo na po ang magkaloob. Kung ano man na makabubuti, makababanal, makauunlad ng kanilang mga buhay. Sa tulong at panalangin ng mga banal, lalong-lalo na ng mahal na Birhen, gayon din si San Jose, nawa po'y lukuban mo ang bawat isa ng iyong pagpapala sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. 9 o'clock. Magandang gabi po sa inyong lahat.